Good morning, family. February 21, Marcos 4:30 hanggang 32. Ang pamagat po ng aklat, ang talinghaga ng butil ng mustasa. Saan pa natin maihahambing ang kaharian ng Diyos? Anong talinghaga ang gagamitin natin upang mailarawan ito? Tanong ni Jesus. Ang katulad nito ay butil ng mustasa na siyang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit kapag itinanim ito'y lumalago at nagiging pinakamalaki sa lahat ng tanim. Ito'y nagkakasanga ng mayabong, kaya't ang mga ibon ay nakakapamugad sa lilim nito. So family, maraming salamat sa Diyos, no? Yung babanggitin ko, parang hindi nakatuon dito. Baga, mag-share lang din ako na alam naman natin na tayo bilang Katoliko o anumang reliyon natin, gusto natin lahat mapalapit sa Diyos, no? Hindi man tayo ganun kalambing sa Panginoon o sa Ama natin, gusto natin lahat mapalapit tayo at masunod yung kalooban ng Diyos, no? So, ang pinapoint ko dito, halimbawa, kung sa tingin ni Alvin Aragon, gano'n, na mali tayo, sinusgahan niya tayo sa mga desisyon natin bilang tao. Tapos tayo naman, alam naman natin na mali siya. Wag natin siyang tularan. Kumbaga, tayo yung maging halimbawa sa kanya. Na sinasabi nga niya, ang nagpapakataas ay ibinababa at ang nagpapakababa ay itinataas. So, ganito yun. Ang isang tao na, sabi nga, pagka binato ka ng batohin mo ng tinapay. Yun yung pinakasimpleng utos eh. Kaya nga sinabi ng Diyos na sa mga pariseyo at sa mga tagapagturo ng kautusan, kayo hanggang ngayon, hindi nyo pa kayang nguyain yung mga matitigas na pagkain. Ibig sabihin, gatas pa lang o malalambot. Ibig sabihin ng Panginoon Diyos doon, ang kaya nyo lang nguyain ay yung malalambot na salita, yung mabababaw. Pero yung malalalim na salita ng Diyos, hindi nyo kayang unawain. Yung pinakamadaling utos lang kaya hindi nyo pa masunod eh. Ano ba yung pinakamadaling utos? Pag binato ka ng batohin mo ng tinapay. Ibig sabihin, pagka ikaw sinaktan o pinagsalitaan ng pangit, ano ibabalik mo? Ano ba yung tinapay? Pagkain. Ano ba yung salita ng Diyos? Pagkain. So kung ikaw, sinabihan ka na masama ng kapwa mo, imbis na magsalita tayo sa kanya ng pangit, ang ibalik natin ay panalangin. So huwag tayong tumulad sa kanya. Na ipakita natin na mas tama tayo. Kasi kung tayo husgahan niya sa salita ng Diyos, alam naman natin na mali yung pamamaraan niya. Dapat tayo rin maging halimbawa sa kanya. Huwag natin siyang usigin, huwag natin siyang bulihin. Diba? Kumbaga, pain lang ni Satanas yun eh. Na para tayo maging katulad niya. Galit na galit tayo sa kanya, pero nagiging ganun tayo kasi ang ibinabalik natin sa kanya, puro panghuhusga din. Kung ibabalik natin, panalangin kung paano ba niya maunawaan nas lalo yung Biblia o yung salita ng Diyos para mas mabuti. Kasi ang salita naman ng Diyos at patungkol sa Diyos eh. Hindi naman makakasama sa mga susunod sa atin eh. Kumbaga, kailangan talaga natin itanim para sa susunod natin Halimbawa, tayo naniniwala ba kayo sa buhay na walang hanggan?
Kasi kaya ako naniniwala sa salita ng Diyos, naniniwala ako sa buhay na walang hanggan. Baga, pag namatay tayo, tayo rin uli sisilang. Baga, kailangan ang itanim natin dito, mabuti. Para yung aanihin natin sa susunod natin buhay, mas mabuti. Sana nauunawaan niyo ako, no? Maraming salamat po at patawarin niyo kami sa aming mga nagawang kasalanan. Sa isip, sa salita, sa gawa, sa espiritu at sa laman. Ingatan niyo po, mag-iingat sa amin at pagpalain niyo po magpapala sa amin sa pangalan ni Jesus. So, pasensya na kayo sa pag-share ko. Baga, hindi fluent, pero sana makatulong pa rin sa atin lahat sa pangalan ni Jesus.